Magandang araw mga kaibigan. Update lang po tayo para sa fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron na naman tayong naipon na 90,000 pesos sa ating GCash, no? Hopefully mamayang hapon or bukas madadagdagan pa ito maging sobra 100,000 pesos at ipapadala natin ulit sa Brave Marines. Total na po nating napadala is 736,000 pesos at salamat sa mga voluntaryong nagpapadala. Ang GCash number natin, take note nyo na lang, hindi ko nadala yung papel ko. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo city address Cagayan de Oro City. Ang kanyang street is Barangay Patag. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Kung si Sara Duterte ang presidente, mananagot silang lahat. Iginiit ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na isa sa mga dahilan kung bakit suportado niya si Vice President Sara Duterte para sa 2028 ay ang pangako umano nitong papanagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sabi niya, kung si Sara Duterte ang presidente, mananagot silang lahat. Ayon kay Attorney Guanzon, si VP Sara umano ang tanging potensyal na presidential candidate na narinig niyang tahasang nagsabing pananagutin sa kaban ng bayan, mananagot silang lahat. Yung mga nagnakaw. Si Sara lang ang nagsabi niyan. Kaya ako, I am supporting VP Sara Duterte for 2028. Yun ang pahayag niya. And ako rin, ang labanan, ang malaking issue sa 2028 national election is corruption. Yung kandidato bang iyan ay lalaban sa korupsyon? Kaya kahit sinong kandidato na i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., tawag dyan, it will be a kiss of death. Kasi alam ng halos lahat, alam ng Pilipino na talamak ang korupsyon panahon ng Marcos Jr. administration. Tapos sasabihin pa niya na ang i-endorse niyang kandidato, someone he can trust, that will continue his anti-corruption drive. Kaya kawawa kung sino man ang i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. Itong si John Vic Rimulya sa isang interview ni Ses Drilon sa kanya, sabi ni John Vic na hindi ako kakandidato pag hindi ako endorse ng Pangulo. Once na in-endorse niya ako, then kakandidato ako. Mabilis si Ses Drilon na hindi ba yan kiss of death? Kasi negative ang net trust rating ng Pangulo, tapos i-endorse ka pa niya, di lalo kang mapapahamak, something like that. Kaya I don't know kung sige na lang, good luck kung sino man ang endorse ng Pangulong Marcos Jr. sa maalala ko, Pulse Asia Research Director si Dr. Ana Tabafunda, sabi niya mahirap, magiging very insignificant ang alinmang endorsement ng Pangulong Marcos Jr. lalong-lalo na sa Mindanao and some parts of Visayas na considered baluarte ni VP Sara. Kaya kung nasaan yung mga Cebuano speaking lugar,
Mindanao halos dito, Cebuano ang salita dito eh. Then Visayas. Talagang ang mga Duterte is known as mga Cebuano, Bisaya. Kaya karamihang Bisaya sumusuporta sa mga Duterte. Kami nga mga Ilocano, dumarami ng mga Ilocanong nagsusuporta sa mga Duterte. How much more mga Bisaya? Kaya ayun. So, salamat sa suporta ni Attorney Bing Guanzon, Rowena Guanzon, kay BP Sara. And tama yung tama yung plataforma ni BP Sara na kung ang tatay niya noon, si Tatay Digong, kaya nanalo kasi yung plataforma niya is labanan ng droga, then of course labanan din ang korupsyon. Yun yung dalawang plataforma ni Tatay Digong. So ito kay BP Sara is corruption. I don't know kung ano pang ibang plataforma niya. Good governance. Parehas na rin yan. Kasi kung labanan mang korupsyon, you are advocating for good governance. So konting na lang, ilang months to go. I think 20 months to go bago mag-election ka. Sandali na lang yan. Isa na lang ang yung impeachment trial na lang ni BP Sara. But to me, it's a done deal. Kahit ano bang gawin ng mga prosecutors tapos ng kasi yung latest pronouncement ng impeachment court spokesperson si Attorney Tungol, yung 16 na number of conviction votes is set on stone, hindi na mababago. Only the Supreme Court can change that ruling. So tapos ng laban. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay ni Angkol Sinaon sa Lelo nga taga sitio Mauswagon sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. Sumuni siya ang natabangan sa hero kay ang iyang atop mga buslot na. Sumuni karon ang iyang pagapulihan sa gitabang nga yero. Kang kayong salamat sa among nadawat nga tabang sa mua nga nakiilis mig atop. Buslot ta kayong tao ng among atop. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an, sa ilang gatulugan. So muna ni ang gitabang nga yutso ka taas nga napulo ka buok. Dinenda sa bari no talagtasan te. Sapat te gan. Sumpay kaya. Pabalik na anday. Karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So maayo na gyud di na gyud sila maulanan. Una, daghang kayong salamat sa tabang sa Ginoo nga miabot sa among nga grasya o sa among nga galon nga nagtabang og sin. Kay sukad-sukad pa wa gid mi kanus nakadawat sa hinabang nga sin. Karon 20 na katuig ning among balay nga naguba na. So karon pa gyud nakadawat mi og hinabang, daghang kayong salamat. Sa among agalon nga naluoy sa amo nga naghatag og tabang asin. So manginaot mi ang nagtabang among agalon ang ginunay magabalo sa
maayo ang ilang panlawas ug tagaan sila pa og dagang panalangin nga tagaan pa siya nga sa mataas nga kinabuhi. Salamat dagang kay kayong Col. salamat. Salamat kay Col.